Kay Erwin. Problema lang natin. Ang alam lang nila yung tuwing hapon. Termeng. Terowring na. Hero. Auring. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, sa umagang ito ay nagpasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin, sa biyaya ng buhay para kay Nanay Victoria at sa bukasyon ng pagpapari. Sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ako kaya't marapat lamang sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan kung tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa iyo sa salita sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na kanyang nakita sa lahat ng mga umiyan at mga banal at sa iyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taguin mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyan kasiyahan kapag kami ay hindi mo
kinakatigan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magkasawalan mo. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremiah. Ipinabatid sa atin ng Panginoon ang masamang balak laban sa atin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamok tupang dinadala sa patayan, at hindi ko nalalaman may masamang balak pala sila sa atin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremiah, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan ng damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinaubaya ko sa pupos sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon natin Diyos, pag-asa ko sa iyo lubog. Panginoon ating Diyos, sa iyo po natagpuan. Yaw ating nililiksi at sangay na kaligtasan. Iligtas mo sana ako. Hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila ngayon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayong itatakas. At kung ito ang mangyari, tihong walang magligtas. Dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. Umato ka sa pangikot, yaman ako'y di masama. Piliin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaw na mga mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay binili ang laman ng puso't diwa. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunodin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matinis, isang hukom na matapat. Laging handa magparusa sa sinumang gawang iligtas. Magtayo tayo lahat bilang paggalang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumarin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo. Noong panahon iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay lang ito ang propetang hinihintay namin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipinapanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan, nadakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya." Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at ng mga Pariseo. "Bakit hindi niyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala po nagsalita ng ganyan, ng gaya niya." "Kayo man ba'y naninlang din?" tanong ng mga Pariseo. "Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya." Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag ba sa kautusan na hatulan ng isang tao na di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Father Danny, happy 44th sacerdotal anniversary at kay Nanay Victoria sa kanyang 97th birthday. Danilo, ang ibig sabihin ay God is my judge. Magandang umaga din po kay Judge Ligaya, Judge of the living and the dead. Tatlong bagay po ang mahirap gawin. Turuan ng mga teachers. Pangalawa, magsindi ng kandila sa kalagitnaan ng tirik na araw. Pangatlo, maghumili at magsermon sa pari. Opo, pari ako. Minsan namali po ako ng liko sa SBMA. Bawal lumiko. Nahuli. Kaya palagi ko pong nilalagay sa aking ID, kasama po ng lisensya, ay ang aking ID bilang pari. Pari po pala kayo. Opo. Ingat po, Father. Nakaupo po ako minsan ng unang taon ko sa pagkapari sa may kumbento ng katedral at mayroong naghahanap ng pari. Ako po ang nakaupo sa baba at sabi sa akin ay, "Pwede bang pakitawag ang pari?" Umakyat po ako at nagbihis. At bumaba, "Magandang umaga po. Pari po pala kayo." Minsan nagbisa po ako sa isang patay at naupo po ako sa may bandang likuran. Hindi pa po ako nakakasulya. At nakakultuhan ko yung isang bata. Sabi ko, "Asan na si Lola?" Lola niya yung namatay. Sabi niya, "Nasa heaven na po." Sino kasama niya? Mga angels po. Maya-maya, "Naniniwala ka ba?" sabi ko sa kanya, "Na pari ako." "Totoo po?" "Oo, pare ako." Mukhang hindi pa siya kumbinsido. Sabi niya, "Promise po? Pare po kayo?" Hanggang sa nagsimula na ako mag-isa at pagkatapos, nagmano siya. Sabi niya, "Pare nga po pala kayo." Father Johnny, tatlong bagay po ang naisip ko na pagnilayan natin sa araw na ito. Una, ang pagpapari ay hindi po patungkol sa atin, kundi ang pagpapari ay tungkol kay Kristo. Pangalawa,
Hindi ka pwedeng maging pari na nag-iisa. At pangatlo, ang pagkapari ay tungkol sa pagiging lingkod at hindi pag-aastang Panginoon o Amo. Una, ang pagkapari ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol kay Kristo. Siya lang ang pari. Inoordinahan tayo sa pagkapari ni Kristo. Nakikisa lang tayo at nakikibahagi sa iisang pagkapari, ang pagkapari ni Kristo. Upang malubos ang misteryong ito, tulad ni San Pablo, kailangan ipahayag natin na ang buhay ko ay hindi sa akin. Ito'y kay Kristo na nabubuhay sa akin. Kaya ang buhay natin ay isang pang-araw-araw na kinosis. Isang lubos na mabubuhos ng sarili upang si Kristo ang mabuhay sa atin. Hindi makakakilo si Kristo sa atin kung punong-puno tayo ng ating sarili, mga sariling balakin at haka-haka. Kung kinakatawan tayo ni Kristo, kailangan sa buhay natin ang pagkapari ni Kristo. Paano bang naiiba ang pagkapari ni Kristo sa sinamang pari? Sa ibang banda, parang pareho din. Dahil tagapag-alay din siya ng handog. Pero hindi. Siya ay tagapag-alay pero siya rin ang alay o handog. Siya ay manunubos pero sa sariling buhay niya ang pantubos. At yan ang ating Panginoon. Siya ay tagapagligtas hindi lamang ng mababait o mabubuti. Hindi lang mga namatuwid at karapat-dapat, kundi ng lahat, pati ng mga pasaway at mga makasalanan. Father Danny, kung ibig natin makiisa sa pagkaparit ni Kristo, tulad niya, dahil maging handa tayong mag-alay ng buhay bilang handog na pantubos. Kaya nga, Father Danny, ang araw-araw na buhay ay araw-araw na pag-aalay. Pangalawa, hindi tayo pwedeng maging pari na nag-iisa. Tayo ay inoordinahan sa isang samahan ng ating mga kapatid na pari at diakono sa pamumuno ng ating obispo upang sama-sama tayo makapaglingkod sa bayan ng Diyos. Kaya huwag kang bubukod o hihiwalay sa mga kapatid sa pagkapari. Lagi kang makipag-isa ng puso, isip at damdamin sa ating mga kapwa-lingkod. Ang misteryo ng mga naordinahan ay isang bukod at magkakaibigan at magkakapanalig. Ang pari ay daan ang pagkakaisa sa sambayanan ng mga alagad ni Kristo na nakakabuklod at nagbubuklod sa isang katawan. Father, makipag-isa ka. Hindi lang sa iyong obispo at mga kapwa-pari, kundi sa mga kapwa pinunong lingkod ng mga laiko. Ang pagkapari ay hindi natin monopolyo. Kaya tayo inuordinahan sa pagkapari ay para alagaan ang bayan ng Diyos sa kanilang pakikiisa sa pagkapari ni Kristo bilang kabahagi ng kanyang katawan dahil sa biyaya ng binyag. Huwag mo susupinin ang mga kalooban ng Espiritu Santo sa bayan ng Diyos. Huwag nating sarilinin ang paglilingkod. Kinalangin natin na ang mga kilos at galaw ng Espiritu Santo sa ating kapwa-binyagan, pangasiwaan, udyukin, pag-alagi sa pananampalataya at yakaging makibahagi sa mga gawain ni Kristo. Panghuli at pangatlo, hindi tayo inordinahang pari upang maghari-harian, kundi upang maging isang lingkod. Kaya nga po kagabi iniisip ko, ang simulain ng pagkapari ay ang pagkadiakono. Nang ibig sabihin ay utusan, lingkod. Sa tingin ko, isa sa mga napakalaking pagkakamali ay ang isipin ng pagkadiakono ay panandalian lamang, na ito'y tungtungan lamang sa pagpapari o pag-uubispo. Hindi.
Ito ay pundasyon o mas maganda, ito ang pinakaubod o pinakasentro at saysay ng ating ordinasyon. Hindi ka magiging mabuting pari kapag kinalimutan mo ang pagiging diakono. Hindi rin ako magiging mabuting pari kapag iniwan ko rin ang pagiging diakono. At ito ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad noong inaambisyon nila na maluklok sa gawing kanan at kaliwa ng Panginoon, sapagat hindi ganyan ang wika niya. Ang ibig mamuno ay dapat maging alipin at matutong magpakumbaba na tulad ng utusan. Hindi naman naparito ang anak ng tao upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Father Dan, huwag na huwag natin kakalimutan itong tatlong paalala. Dagdag pa sa tatlo ang dalawa pang habilin. Huwag na huwag mong kalilimutang manalangin at maging malapit ang loob sa mga dukha. Hindi sapat ang magdasal ng breviary, maglaan ng osang oras ng meditation sa harap ng Santisimo araw-araw. Hindi ito obligasyon, ito'y magiging survival kit natin sa buhay pagkapari. Wala kang masasabi sa bayan ng Diyos kung wala kang panahon para makinig sa ibig na ipasabi ng Panginoon. At ito po yung malaking, sabi ko, malaking dating o malakas ang dating, malaking impact sa buhay ko simula kagabi habang pinaghihinayan ko ang pagkapari. Lalo't higit, sabi ko, umabot si Father Danny ng 44 years sa kanyang ministry. Wala tayong masasabi sa tao kung hindi natin napapakinggan ang gustong sabihin ng Diyos. At kung hindi na tayo nakikinig sa Diyos, hindi na ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan natin, kundi sa ganang sarili lang natin. At huwag natin kalilimutang manatiling malapit ang loob sa mga dukha. Huwag natin silang hintayin lumapit sa atin. Tayo ang lumapit sa kanila. At maraming salamat, Father Danny, sa pagbabahagi po ninyo ng araw na ito. Alam ko, pwede kayong magsaya nang kayo lang. Pwede kayong magulong sa kwarto nang kayo lang. May dahilan. Pero bakit tayo nandito? Kasi gusto nyo ibahagi ang inyong pagkapari. Gusto nyo ibahagi ang biyaya na nagmumula sa tunay at dakilang paring si Kristo. At bilang pagtatapos, nais ko rin po magpasalamat sa bawat isa sa paglalaan po ninyo ng inyong oras, ng inyong pagkatao sa araw na ito. Napakaganda nga po ng pangalan ni Nanay Victoria. At magiging victorious lamang tayo sa buhay na ito kung lagi nating uunahin ang pagkapari ni Kristo at hindi ang ating sariling pagkapari at bilang mga binyagang Katoliko. Sa ating pagtitipon sa araw na ito, bagamat bawal ang pagtitipon, pero narito pa rin tayo kasi alam natin sa pagtitipon ito, andito ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagtitipon ito, tinitipon din natin ang lahat ng ating panalangin. Hindi lang kay Father Danny, hindi lang kay Nanay Victoria, kundi para sa ating buong mundo. Sila ay nilumina ng Diyos ang lahat na nagiging balakid upang maisakatuparan ng kanyang kalooban. Pero alam niyo po, naniniwala ako na kahit ang mga ibinuturing nating balakid na bawal lumabas, bawal ang walang face mask, bawal ang walang face shield, bawal ang gathering, kahit itong mga bagay na ito, ginagamit ng Diyos upang matupad ang kanyang kalooban, matupad ang kanyang plano sa mundo. Father Danny, pinakahuli siguro sa lahat. Sa kabila ng iyong mga pinagdaanan, physically, emotionally, spiritually, siguro yung bagay na huwag mong kakalimutan at marahil ay nakikita ko naman palagi, huwag mong kalilimutan mag-enjoy. Kaya nga sabi ko, madalas narinig natin sa mga charismatic groups na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay.
masayang tunay. Father Darling, sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng iniinda natin minsan, natanda ng pagtanda, huwag na rin natin nakalimutan na maging masaya. Na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. At nawa, malubos ang ating kasiyahan sa araw na ito sa ating pakikibahagi sa biyaya ng buhay kay Nanay Victoria at sa biyaya ng pagkapari ni Father Danny. Panginoon, sa umagang ito, itinataas po namin ang lahat ng aming panalangin. Itinataas ng namin lahat ng panalangin kinakailangan ng mundo upang maging maayos, maging karapat-dapat kami sa iyong pagpapala, biyaya, at awa. Amen. Habang inaalaala natin ang hindi pagtanggap sa tagapamitas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Ama upang may hatid natin sa iba ang mensahe ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu at manalangin namin sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, naway pagkalooban ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mayayamang bansa, naway manimukat para sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga binanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakakapaghiwag ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. At hindi ipanalangin si Father Danny para sa kanyang intensyon. Naway siya'y patuloy na gabayan at biyayaan ng ating Panginoon ng lahat para sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para kay Nanay Victoria at Saulo, para sa pasasalamat ng buhay. Naway sila'y patuloy pinagbilaan ng Diyos ng lahat at mabuting kalusugan kasama ang kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga namayakap dapat sa Panginoon, naway magtamasa ng pinangakot kapayapaan at walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat, isubo mo ang inyong huktong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Panawayan mo kami sa aming misyon na palaganipin ang aming pananampalataya sa buong mundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon,
upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkain sa iyo. Sa kapulian ng karanalan sa ating Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapahinuhod na bang sumunod sa iyo. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. at sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at ulo. Pinakalan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ang hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutan, sa pananagutan iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, ay nagpapasakit para sa tanan ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapabuhanan namin iyong itinararangan. Kaya minsan mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang pay sa kalamitan kami nagbubunyi sa iyong pag-aakila. Ama namin, banal ikaw ang bukalan ka ng kabanalan at sa pamamagitan ng Espiritu. Yan ang banal na mga kaloob na ito upang para sa naging katawan at dugo na aming Panginoon. Bago niya pinagkisa ang isang loob ng aming mundo, ginawa ko ng tinapay, pinasalamatan sa niya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa iyo. Kaya hindi naman ang dapat na mapunan, ginawa ko ng kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo, may bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa
pagkamatid muling pagkabuhay ng inyong anak ay matinahali namin sa iyo. Ang namin nagbibigay buhay at ang palis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang aringgatin mo ang inyong simbahan, laganap sa buong daigdig, kuspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, anibaltuhan na aming obispo ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin lay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan, kawaan mo paginapadin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, San Jose na kanyang kabiyak, San Francisco, Santiago, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa pagbibilin mga nagkagagawin na ito sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahay po natin ang lakas mo. sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway magkaming dalisay, ng banal na pakikinabang na nagpapagdapat sa kami kalugdan mo. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Una-una, ang pagsalamat sa puting Diyos na totoo kasi wala ako dito kung wala ang biyaya ng Diyos. Sa pagkakataon ito, sa kanyang batingin si Nanay Victoria sa kanyang 77 taon. Sana yung mahaba pa ang buhay niya. At bigyan pa siya ng Panginoon ng iba yung lakas sa gitna naman yan sa tandaan. No? Dati naman kasi tumatanda. Ano? Hindi ba rin tumanda basta may pinagkakatandaan. So, gusto rin po magpasalamat sa mga Franciscan sisters sa pamumuno ni Sister Mapanan. Binigyan ako ng pagkakataon na makasama ko po kayo, kasama po ang ating mga mag-aaral. At ganun din kay Sister Bineta na sa puli na naging punong kabuda sa mga at mga kasama ng mga mahal na ito ngayon. Lubos pa aking pasasalamat. At siyempre pa, sa pagbulugi po ni Judge Ligaya, kasama po na kanyang mga katoto at mga kaibigan, sila Peter at Bobby Delgado na narito ngayon, na nagdala ng ating pong
agahan, meron pong hot and pot para sa ating lahat ngayon. Nasipitan, naalala ko, ako nagatid sa seminaryo sa kanya sa minor. Kaya lang, tinawag siya ni ano. Diba tumawag sa kanya? Hindi na silo. Hindi, zero lang naman dito. Saka si Bobby, narito din ang kanyang kapatid. No? At siyempre kay Brother Georgie, no? Sa kanyang paghatid ng musika para sa ating lahat, para maging masaya ang ating selebrasyon. At siyempre pa sa aking predikador, no, si Father Arwin, at ating celebrant si Father Juanqui, si sisters, ating commentator, at sa lahat na nakiisa po sa ating pagdiriwang ngayon, ako'y lubos sa pagpapasalamat. Wala ko ibang maalala nung ako'y naopinahan ni Bishop Henry Byrne, March 20, 1977. Maliban lang doon sa nakilala kong madre, actually, kita ko pala, pero ako'y mas matanda doon, mas mataas yung dugo niya. Isa po siyang St. Paul sister na lagi niya ko sinasabihan noon na dapat laging masaya ka lang. Kaya sinasabi niya, laging masaya ka lang. Siguro nakita niya seryoso ako. Ganon. Kaya, pero hindi po yung bumabay na kung saan sa pagkakataon ito, masasabi ko rin na kung saan where there is joy, meron forever. Where there is love, meron din forever. At yung pinahawakan namin, you are at least forever, kung paano magpakailanman. So, yun po yung aking bagay na bumabay din sa akin para maabot ko rin yung taon na ito, 4 na taon. Sana bigyan pa din ako ng habang taon. Nasa kabila na ako'y maos na nagkaroon ng open heart surgery. Akala ko hindi na ako makakabalik sa aking pagiging pare. Kasi nung ako po ay nag-iisip noon, nung naging severe na po yung aking mitral valve prolapse, sabi ng aking cardiologist at isang surgeon, sabi niya gano'n, mamimili ka lang na mapari kung ano gusto mo. Kung sabi mo, mapari ka, kung hindi ka magpapa-opera, ganyan ka na lang. Imbes na ikaw ay maging pastol, papastolan ka na lang. Pero kung gusto mong magpatuloy ang iyong gawain para maging isang pastol, magpa-surgery ka. Sabi sa akin. At ganun nga yung ginawa ko. Gusto ko pa rin maglingkod, gusto ko pa rin maging pastol. Ayaw ko na ako yung papastulan. Kaya napasalamat ako sa Diyos sa pagkakataong yun na kung saan ay binalik sa akin yung buhay na yun. Kaya madalas sabi nga ng mga ibang pari, lalo si Father Moso, madalas ang biro niya sa akin, ako daw yung paring walang puso. At alam niyo kung bakit? Kasi nung operation ko, inalis ko yung heart ko. Sineparate sa katawan, nilagay na sila ng machine para na-circulate yung blood. Pero actually, inalis at i-repair. So, na-repair po yung heart ko. Hinahit, nilagyan na rin, yung pinakyahan para hindi siya bumuka. Kasi ang problema ko, 24 days. Ay ayaw ko na rin isipin na nangyari ko sa hospital kasi nakakatakot talaga. Sa awa ng Diyos, nalagpasan ko to at ito ngayon, nandito ako ngayon sa harap nyo. Nakakayanan ko pong mag-isa, makiisa sa aking pagdiriwang at sa inyong lahat na narito sana ipagparain
po tayo ng Panginoon, sama niyo ako sa aming mga panalangin. Pagkat sa batch ko po, ako na lang po yung naiiwan. Father Minas, bagamat siya ay may sakit siya, hindi naman na po siya nagpaggulim sa kanyang pagiging father. So ako na lang pinaiwan, Father Peace, wala na rin. Kahapon po yung kanyang celebration. Yung kanyang anniversary or ordination ng March 19. So, ang tawag sa akin, kambal niya ako. Kasi kagad, nag-post ko siya after a day. Ako din na-ordinahan. So, matagal po ako naging pinakabatang ahli noong mga panahon na yun hanggang sa sumunod si Father Bobby. So, yun po yung aming yung panahon na ang paglilipot sa kanila ordinahan. Si Bishop and Liburn po, yung aming po yung sa amin, siya po yung unang prelator ng Linis of Iba. Na hindi pa ko maisis ang iba. Prelator pa na. So, yun lang po at maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga pagiging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa ating pagdiriwang na banal na misa, may tayong mga. Salamat sa Diyos.